may gusto lang ako i-share sa inyo. So, last week may nagtanong sa akin kung kamusta raw po ako. And I don't want to fake about how I feel. And then sabi ko, okay po ako physically, okay po ako mentally, okay po ako spiritually somehow. Pero I want to be honest that I am not okay emotionally. And then, alam nyo, nagulat ako sa response niya. Kasi, ang sabi niya, alam mo, naintindihan kita at okay lang yan kung hindi ka okay sa sitwasyon mo ngayon emotionally. And then, alam niya rin kasi, of course, yung reason kung bakit hindi ako okay emotionally, and that is because sa pagkawala ng mama ko. And then, nakaka-bless yung, nakaka-bless yung reply niya kasi sabi niya, of course, ito actually binabalikan ko nga at gusto kong basahin sa inyo. Sabi niya, alam mo, makaka-recover ka, but you will never get used to it. Parang hindi ka na masasanay sa bagay na yon. Parang hindi ka na sanay na wala na siya. Wala na yung mother mo. Sabi niya, of course, mamimiss mo siya. But sabi niya, you have to take delight in the fact that we will meet them again when it is our turn to return to our Creator. So, sobrang comforting nung sinabi niya na yun, nung passage na yun, na mamimit ulit natin yung ating mga mahal sa buhay when it is our time to return to our Creator. Tapos sabi niya na, alam ko maraming nagsasabi sa'yo na, ay naku, ipag-pray mo lang yan, magiging okay ka rin someday, makaka-recover ka din, blah blah blah. Pero sabi niya, I'm telling you, it's okay not to be fine about it at all. And then, dun nag-start yung conversation namin. And I was feeling like, wow, finally, someone may naka-intindi kung ano yung pinagdadaanan ko. Tapos, shinare niya sa akin na, kasi siya rin, yung mother niya, ay nawala din in 2020. Sabi niya, at dito, sobrang nakarelate ako. Sabi niya, I'm not fine with the fact that my mom is not around anymore. And I don't want to be fine about it. But I learned to accept it. As I know, she is resting well in the love of our Lord Jesus Christ. Knowing that we will only be truly fine when we meet them again in heaven. Grabe. Alam niyo, meron ba kayong mga pakiramdam, mga karanasan sa buhay na gusto niyo i-share pero hindi niyo ma-share kasi hindi niyo malagay into words, hindi niyo ma-construct into words. Ito yun eh. Ito yun, may mga gusto kong i-share sa mga tao pero hindi ko ma-share sa kanila kasi nga hindi ko alam kung paano i-construct, hindi ko alam kung ano sabihin, at ito yun. Sobrang sarap sa puso. Ayan. Yun lang. Ay, totoo yun, no? Kapag ang mahal mo sa buhay nawala, kahit anong sabihin ng mga tao na magiging okay ka rin, well, we appreciate them saying those comforting words to us. Pero in reality, hindi talaga tayo magiging okay. Magiging okay lang tayo once na makasama na natin sila muli, yung mga mahal natin sa buhay. So, mangyayari lang yun. Yun nga, kapag bumalik na tayo sa ating Creator, not now, no? And, kagaya nga ng sabi niya, ni Pastor Beto, it's not okay na wala na sila. And, we're not gonna be okay knowing na wala na nga sila at hindi na sila babalik. But we just have to learn to accept it. And eventually,
magiging okay lang tayo kapag nakasama natin sila sa heaven. Such a comforting word. For some, siguro hindi pa maintindihan to, but eventually, I don't want you guys to experience this as well. But for those who are going through this, may this be, words of encouragement na, yes, it's okay. Okay lang na hindi maging okay. Pero darating din ng panahon, magiging okay tayo emotionally. So enjoy the rest of the videos. Totoo po ang mental health struggle, and the battleground is in the mind. At ang ginawa mo ay nagkape ka, nakipag-socialize ka sa ibang tao, gumawa ka ng natural solution sa akala mo ay natural. Cute.